Hindi po ako naawa sa kanya eh. Parang gusto ko nga po siyang lapitan kaso ang justice na lang, ang ano na lang po talaga mag-ano sa kanya. Pagbayarin niya lang talaga lahat ng kasalanan niya. So meron ho kaming natanggap na mensahe from Ate Mona and hopefully good news po itong update natin dito sa kaso. So, kumusta ma'am? Na-identify na natin yung suspect. Meron daw nahuli na same ng kaso ni Ineng. Nung nandun na kami, merong pinapila na 5 na lalaki tapos pinaturo sa kanya kung nandoon ba yung suspect at Okay, so siya ba yan? So meron ho kaming natanggap na mensahe from Ate Mona and hopefully good news po itong update natin dito sa kaso. So, kumusta ma'am? good news naman siya kasi na-identify na natin yung suspect. Kasi nakipag-ugnayan yung WCPD na si Ma'am Martinez sa kanila at meron daw nahuli na same ng kaso ni Ineng. Tapos sinend sa kanila yung picture at na-identify naman ng bata. Tapos in-inform niya ako, pagka-inform niya sa akin, sinamahan namin siya sa QCPD. Tapos nung nandun na kami, merong pinapila na 5 na lalaki tapos pinaturo sa kanya kung nandoon ba yung suspect at positibo po na ituro naman niya. At doon na po nalaman namin yung pagkakakilanlan ng lalaki. Masaya po kasi hindi naman din namin inaasahan na mahuhuli pa siya kasi wala naman po kaming idea na kung sino siya. Basta bigla na lang po na isang araw may sinend po sa amin si Ma'am Martinez. Yun nga po at pinakonfirm ko po sa kapatid ko at confirm naman po talaga niya na yun daw po talaga. So ngayon ma'am, ano na ho ang proseso dahil nga dito inabduct yung bata? So ano ho ang i-file nating kaso dito sa Bacoor? Papailan natin siya ng abduction with rape. Na-prepare ko na lahat yung documents so pupunta na tayo sa fiscal's office ngayon. Ngayon ma'am, kami po on behalf of Sir Rafi, finally kami po ay masayang-masaya na nabigyan na natin ng tuldok. Ito at nahanap na ho natin and thank you po sa kapulisan din natin ng Bacoor. Thank you din po sa inyo. So ate, anong nararamdaman mo ngayon na at least na-assist tayo ni ma'am ngayon ang ating mga kapulisan and finally na-file na natin yung kaso dito sa Bacoor? Masaya po dahil na nasampa na rin po namin ang kaso yung suspect at maraming salamat din po sa Police Bacoor na nag-assist at nagtumulong po sa amin para may file po itong kaso na ito. Okay, so ayan ngayon nandito na tayo sa Camp Karingal. So ate, ito na makikita ulit natin itong suspect. So finally, pumayag naman ng ating kapulisan. So ano nararamdaman mo ngayon at nahuli na? Medyo nakabahan din po, pero okay naman. Saya ka na nahawa ka na natin ng hustisya. Masaya po dahil ngayon alam ko na simula pa lang to ng pagdurusa niya dahil sa mga nabiktima niya. Yun lang po, pagbayaran na lang niya yung mga kasalanan niya. So siya ba yan? Opo. So ito kung makikita natin, dinescribe mo siya noon may balbas saka may kulutang buhok. Show sa ka natin. Ate, ikaw anong masasabi mo sa itsura niya? Hindi po ako naawa sa kanya eh. Parang gusto ko nga po siyang lapitan kaso ang justice na lang, ang ano na lang po talaga mag-ano sa kanya. Pagbayarin niya lang talaga lahat ng kasalanan niya. Yun lang po sa kanya. So kung makikita natin na, hindi kaya nagamit din to, parang high din ata to ma'am. Hindi lang natin malalaman yun kasi sa dami ng kanyang naging biktima.
Kaya maaaring under siya ng influensya ng alak or drugs. For now, ma'am, since hindi talaga siya available, talagang dito na talaga muna siya sa kustodiyan ninyo, ma'am, sa SIDO. Wala, dito muna siya hanggat hindi pa siya nakocommit ng court natin papunta ng city jail. So, thank you, ma'am, and hopefully tuloy-tuloy yung update natin and sana hindi na natin mapakawalan to. Hindi na talaga, ma'am. At unang-una nga, nagpapasalamat muna ako dito sa aking mga tauhan na mabilis po na umaksyon dito sa reklamo nga ng panggagahasa laban nga dito sa isang naaresto natin na suspect. Unang-una, ito pong kaso na ito nung mailapit sa atin ay kaagad tayong nagsagawa ng entrapment operation. Matapos nga na makatanggap tayo ng reklamo na itong reklamo po na ito ay kaparehas nung reklamo din nung nauna pa pong dalawang biktima. Bukod po dito sa isang minor nga na previously na i-record din nung nagaling nung Cavite at dinala nga dito sa ating area na kung saan ay kinumpirma nga nung kasama nating minor ngayon na ito pong suspect sa panggagahasa ng iba't iba pa pong mga kabataan ay isa rin pong gumawa nung kahalayan sa kanya. So ang ginawa natin ay kagad nating pinuntahan yung lugar kung saan nag-set up nga ng meeting ito pong isang minor na nagkaroon po ng lakas ng loob na i-entrap natin itong ating suspect at naaresto nga natin ito sa may C3 sa Caloocan. Since nung madiscovery po namin na napakarami po palang biktima, bukod po dito sa dalawa at saka yung isa pa po na sumama sa atin sa entrapment operation, bukod pa po doon at bukod pa po rito sa minor na kasama din natin ngayon na positibo nga siyang kinilala, ay mayroon pa pong humigit kumulang sa 50 na biktima itong suspect at na-discover natin ito sa pamamagitan ng mga na-recover natin na ebidensya kagaya po ng mga SIM cards, ng mga SD cards na meron po mga makakalay na larawan. At dahil nga sa bigat ng reklamo at bigat ng nagawa na krimen ng suspect ay minabuti po natin na i-repair po ito sa ating district headquarters upang ito po ay mas mapag-ukulan ng masusing investigation at lumalabas nga na kumpirmado itong suspect ay may iba pang ginahasa talaga dahil sa ginawa niya na ring pag-amin at sinampahan natin ito ng kaso na safe spaces, violation ng Safe Spaces Act dahil doon sa mga messages na mahahalin na pinapadala niya na na-threaten din yung ating mga minor victims at yung pong rape at robbery. And hopefully, yung pong ibang mga kaso na pwede pang maisampa sa kanya ay mai-prepare na rin ng women's natin doon sa district. Dahil sa ngayon po kami po ay nangangalap pa rin ng ibang detalye doon sa iba pa pong mga complainant. And kung sakali po na may lumutang po na iba pa pong mga complainant dahil sa initially napanood naman na sa TV na ito po yung suspect sa mga serye ng panggagahasa ay magsasampo po tayo ng reklamo, magpiprepare tayo ng kaso upang yung suspect ay sagutin ito sa korte yung mga multiple counts ng rape case. So sir, on behalf of Sir Rafi, kami po ay very proud at masaya sa naging agarang aksyon po ng ating pulisya at finally natuldukan na ho natin itong case na to at nakahanap na natin yung suspect. Thank you po ulit, Colonel. Thank you rin po, maraming salamat at sana po patuloy po kayong sumuporta sa ating kapulisan, lalong-lalo na po sa mga ganitong kaso na ang ating pong mga minor de edad ay nagiging biktima po. So, ma'am, paano ho ba ang naging proseso and nadakip natin itong suspect? Kasi February 23, pumunta sila sa akin itong dalawang victim. Ikinuwento nila sa akin, pero unidentified pa yung suspect that time. So, nag-conduct naman kami ng pa-follow up dun sa area, kaso sobrang unidentified talaga. Tapos yun, after almost 2 weeks na yun tumawag na sa akin itong isang biktima. Tapos, sabi nila, ma'am, ano pong gagawin namin dito? Tapos, pinapunta na namin sila dito sa station. Kasi same yun na nakwento ka nila na may nag-chat din na babae na gano'n. Na parang ang kwento naman that time, binubugaw itong isa nilang kaibigan. Ayun, pumunta na sila dito. Tapos, nagkasana po kami ng entrapment operation.
So nauna talagang nabiktima dito si Nene na lumapit kay Idol, and then etong latest lang, Feb lang sila ate. So sino ang kayong dalawa po ang sabay na ginawa ng kabalastugan nito? Opo. Sinakay po kami sa motor, tapos dinala po kami sa Blazing Wood Apartel. Tapos pinasikaso po kami ng bakla, sinarado po niya yung pintana. Pagkalabas po niya, bigla pong nilak agad ng lalaki yung pinto. Tapos bigla po niya nilabas yung baril niya at sinabi po niya, sabi na, magubad kayo, gunon, wag daw po kami maingay. Tapos doon na po kami nag-iyakan dalawa. Tapos siya po, pinatabi po siya doon, pinaupo po siya. Tapos ako po, tinulak po ako sa kama, pinahiga, as pinipilit po niya ipahubad yung leggings ko. Ayoko po ihubad, tapos ginawa po niya, hinila po niyang ganon. Tapos agad po siya naghubad ng pangkalahatang niya. Tapos pinatay po niya yung ilaw. Tapos sabi po niya dito, huwag kang maingay gumanon po siya dito. Tapos yung ginawa po sa akin, hinubad na po yung damit ko tsaka yung bra ko. Yung ginawa po niya, halik-halikan po niya ako dito sa leeg, tapos sa bibig. Habang nakatutok yung baril, sabi niya, ibukaka ko daw po yung yung hita ko. Tapos nung pagdas na po niya, nilagyan po niya ako ng K-Smart sa dede, dito po. Tapos dinuduraan po niya ako habang ginagalaw po niya ako nun Tapos po, pinilit po niyang ipabuka yung hita ko. Tapos pinasok po niya yung ari niya sa ari ko. Biglaan po kaya po nagdugo yung ko. Tapos nung tapos na po siya, hinawakan po ako ng isang lalaki. Tapos yung isa po lalaki, nasa ibabaw ko po. Tapos pinasiyar po siya. Tapos nung paglabas niya po, pinatakbo po siya nun. Pero anong masasabi nyo na lang na finally, sabi nga ni Daddy, suntok sa buwan to, pero eto, hindi natutulog si Lord at nahuli natin. Ayun po, makulong po talaga siya dapat habang buhay. Pag di po siya nakulong, marami po siya mabibiktima matulad namin. Nagpapasalamat po ako sa Diyos tsaka po kay Ma'am na nahuli na po yung suspect kasi po sobrang binaboy po niya talaga kami. Halos ilang araw po ako tinatrauma, napapagod na po yung magulang ko sa akin. Hindi ko na po makalimutan yung nangyari. Buti na lang po nahuli yun. Parang mamamatay na po ako. Sobrang hiya. Nandidiri po ako sa sarili ko nung araw na yun. Kayo ate ang naging susi sa ginawang entrapment. Buti kaibigan mo pala itong dalawang nauna niyang biktima. Thankful lang po kasi nahuli namin yung suspect. Kasi natulungan ko rin sila. Masaya rin po ako dun. So para mas malinawan tayo, ma'am, paano ho ulit yung naging entrapment natin? Yun nga po, nung dumating yung dalawang biktima nung March 7 ng hapon, nalaman po namin yung pangyayari na yung suspect na gumalaw sa kanila noong February 21 ay agad po kaming nag-conduct ng follow-up operation. Kasama po ang aming operatiba dito sa Station 16. Ang sinabi po ng biktima ay doon daw po sila magtatagpo sa Caloocan C3. Bandang mga alas 6 daw po ng gabi na. Yun po, nung dumating na po kami dun sa C3 Caloocan, kasama po namin yung mga biktima, yung tatlo, at saka kasama po yung mga magulang nila. Nung nag-conduct na po kami ng operation, kasama ko po yung isang biktima, yung 18 years old, tapos yung minor na yung huling bibiktimahin sana, kasama nung kasamahan namin na operatiba. Sakay sila sa isang private car. Para kunwari, pagdating sa area, ang usapan namin, pagdating ng biktima doon, hihingi siya ng pambayad, pamasahe, o sa Grab, kunwari nakasakay siya sa Grab. Doon na nagsilapitan yung mga kasama ko para hulihin yung suspect na naging dahilan ng pagka-aresto niya. Thank you, ma'am, at naging ganun ang idea natin at naging maagaran yung pagresponde, diba? At nahuli na, and finally, nasa kamay na siya ng mga may authority sa Camp Karingal. Sa dami po pala niyang nabiktima, kulang pa nga po dapat yung pagkakulong sa kanya eh. Kung meron lang talaga tayong death penalty, dapat doon na siya nilagay eh. Naawa po ko sa kanila eh. Pati sa kapatid ko. Sobra niya po walang hiya siya talaga. Pero nagpapasalamat na lang din po ako kasi nahuli na po talaga siya. Nandito yung mga iba pa nating biktima, more or less, madami pa. Itong na biktima, ma'am, diba? So, nakapag-file na ba? Nakuha na ba natin ng ma'am? Ayun po, nakapag-file na po sila ng kaso. Tapos yun nga po, na-inform na rin namin tong taga Cavite. And then, yung sa Cavite po, sa Cavite na po ang mahawak ng kaso kasi mas convenient po sa kanila doon. Kasi initially, doon nang galing yung abduction. So, since taga ron din naman sila, okay naman na sila din rin yung humawak ng kaso. Tapos itong sa kanila,
ayun, na, yung kanila sabay na rin ng pagpapile nitong sa isang biktima, yung sugits na nagawang entrapment na parang pagbubukaw. Yun na, na-file na rin po yun sa, sa piskalya po. Initially, ang naging kuwan po namin sa entrapment is pasok po siya sa RA 7610 o Child Abuse Law. Kasi under Section 5 po ng yung child prostitution. Kasi yun yung naging naging takbo nung kanilang chat nung suspect. And then, sabay na rin yung sa dalawa, since na-identify na yung suspect, sinabay na rin namin po yung pagpa-file nung nung kaso. So muli po sa ating mga kapulisan, kami po nila Idol Ma'am ay saludo sa inyo na nakatulong na ma-entrap and mahuli finally itong suspect natin. So muli palakpakan natin sila Madam. Yan. Sa tulong. And of course, Kasi sila, kung hindi rin sila kasi makikipagtulungan sa pulisya, hindi rin namin masasolve sa sarili namin pamamaraan kasi hindi naman namin kilala kung sino yung suspect. So, maraming salamat din po kasi nakipagtulungan sila. Kasi ito nung entrapment, sabi ko, bay, magtiwala ka lang sa pulis, hindi ka mapapahamak. so finally, in God's grace, thank you at natuldukan na natin ito. And hopefully, ay hindi na makalabas ito. At sisiguraduhin namin nila Idol and ang ating mga kapulisan na hindi na ito makakalabas. Okay? Nagpapasalamat po ako kay Sir Rafi Tulpo dahil po ngayon po nahuli na po namin yung suspect. Ngayon po ay nakakulong na rin po siya ngayon. Mabibigyan na rin po ng hustisya Sir Rafi yung mga nabiktima niya po. Naging magaan na po yung loob namin na dahil akala namin sa una hindi na po namin mahuhuli at may kita ko sino yung gumawa po sa kapatid ko. Nag-file na rin po kami ng kaso sa Bacoor po ng abduction with rape sa suspect po. Sir Rafi, maraming salamat po talaga, Idol. The best po kayo, maasahan po kayo. Maraming salamat po. Idol Rafi Tulpo, ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagapay